Dagdag pa sa usapin na yan, eto nga, nung natauhan si Mig Zubiri, babalikan lang natin yan, ayaw daw niya sa leadership ni Alan. Di ba sabi niya kanina? Ayaw ko, hindi nahawakan ng maayos, at talagang ngayon lang nagkaroon ng ganito. Gusto nating ibalik ang dignidad ng Senado. Ayaw natin na tayo ay, kumbaga, pangit ang impresyon ng tao sa atin. Di ba? Yan ang sinasabi nitong si Mig Zubiri, mga kababayan. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned, sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history na nagkaputukan dito, Diyos ko po, at nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Okay, so sino naman, mga kababayan, ang gusto ni Zubiri na ipalit kay Alan Peter Cayetano? Agree naman on certain legislation. May I just Thank say, you, sir. may I just say, this is my candidate for Senate President. Senator Ano Zubiri, failed ko? bakit po kayo, Failed ko? Senator Zubiri, bakit po kayo, you want to be identified more now with the minority? Okay, so sabi ng iba, fake news yung pinagsasabi ninyo. Fake news yung pinagsasabi ninyo na kayo lang ang nagpapakalat niyan para panoorin kayo na mayroong rigodon, mayroong mga usap-usapan, ng mga palitan ng pamumuno or leadership dyan sa Senado. Hindi. Di ba si Alan Peter Cayetano nagsalita na mayroong binubuo na kudita laban sa kanya. Jingo Estrada nagsabi din na may heaven and earth ginagalaw ng minority para bumaliktad ulit yung mga kasama nila. Si Mig Zubiri, sinasabi niya na ang kanyang manok ay si Win Gatchalian. So paano nyo masasabi na kami ay nagsisinungaling? Paano nyo sinasabi na kami na nagbabalita dito sa inyo na mga posibleng mangyari ay sasabihin nyo na sinungaling, samantalang syempre nagre-relay lang din kami sa balita at nagre-relay lang din kami doon sa mga sinasabi ng mga taong ito. Kaya nga ito ay reaction video 'di ba? Kaya nga ito, mga kababayan, ay commentary. Dahil sa kanilang bibig nangyayari 'yun sa kanilang bibig nanggagaling 'yun. Binibigyan nila tayo ng idea, mga kababayan, para sabihin yung mga bagay na 'yon. 'Di ba? Sasabihin ba nila na tawag dito lalabas ba sa bibig nila Zubiri yun na ito ang aking manok bilang Senate President kung wala pong nababalitaan o wala po silang usap-usapan na papalitan si Alan Peter Cayetano? Previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leadership. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong na ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned, sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history na nagkaputukan dito, Diyos ko po, at nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that So ayun. So maliwanag yung sinasabi dito, the reason why Mig Zubiri, mga kababayan, change his mind. Dahil nga po dun sa nangyari na hindi kumbaga hindi na-handle ng maayos. Kasi dapat ang isang leader, no, mga kababayan,
meron kang quality nung kaya mong mag-decide talaga at kaya mong i-handle yung mga ganong critical na sitwasyon. Ang nangyari, maliwanag na maliwanag dito, kaya nagkagulo, di ba? Ganun ang gustong sabihin ni Zubiri dun eh. Kaya nagkagulo, dahil hindi sila nakipagtulungan, di ba? Na kung tutuusin, yan na yung sinasabi ng karamihan, even the Supreme Court, mga kababayan, ay hindi po naglabas ng TRO. It simply says, and tantamount, na talagang tayo ay bind, mga kababayan. Tayo ay may obligasyon sa ICC. Kasi ang pag-alis natin sa Rome Statute, hindi ibig sabihin, kumakalas na rin tayo sa responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat ng mga panahon na tayo po ay member pa ng ICC, mga kababayan. Meron tayong residual obligation. Ang sinasabi dito ni Mig Zubiri, kung hindi nila hinarangan, kung ibinigay lang sana nila ng maayos si Bato, di ba? Total, eto na nga, mga kababayan, humingi na sila ng Senate Protective Custody. Pinagbigyan na sila ng NBI. Kasi gustong irespeto ng NBI yung institusyon. Mayroon silang usapan, lalaki sa lalaki. Kaya lang, ang tanong ng marami sa akin, bakit lalaki la sa lalaki? Lalaki ba talaga si Alan? Well, maraming mga nagsasabi, mga kababayan, na si Alan dati ay bading. Diba? Even si Muntulpo, inamin niya yan. At marami pang nakakilala kay Alan Peter Cayetano na juding daw talaga yan. Kaya lang, syempre nag-asawa. Pero hindi ko alam kung mga kababayan, kung usapin na baka gusto niya pa rin ng mga lalaki, hindi natin alam. Pero may asawa. Diba? Ang akin, ang punto ko dito, usapang lalaki sa lalaki. Na may pinag-usapan sila, sige, hindi namin uhulihin muna ngayon. Antayin natin yung resulta ng sasabihin ng Supreme Court. Pero hindi po sila sumunod. Bagkus ang ginawa nila, nasa ilalim ng Senate custody itong si Bato, pinalayas, pinaalis. 'Di ba? Pinatakas itong si Bato de la Rosa. Ibig sabihin nun, mga kababayan, dapat silang may responsibilidad dito sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Kasi may Senate Protective Custody eh. So dapat pag sinabing Senate Protective Custody, sila ang magsasabi, sila ang dapat may panunungkulan na huwag paalisin itong si Bato de la Rosa. 'Di ba? Hangga't hindi natatapos yung legal procedure na ginagawa po ng Supreme Court. Na kung tutuusin, sabi ko nga sa inyo, mabait na nga yung Pangulo natin eh. Hindi kaagad siya kinuha. Dahil gustong intayin yung resulta or yung ruling ng Supreme Court kay Bato de la Rosa. So yun ang nagpa-change ng isip ni Mig Zubiri, mga kababayan, na hindi ganito dapat eh. Kung sila may taong kausap, parang sinabi niya, hindi taong kausap, hindi lalaking kausap itong si Alan Peter Cayetano, kaya gumulo. 'Di ba? Simpleng bagay, nakita mo lang yung nakita mo lang yung NBI doon sa GSIS. Nag-trigger happy ka na, nagpaputok ka na. Sabi ko nga, hindi lang dahil doon. Nagalit talaga sila kaya naging trigger happy sa pagkalabit ng gatilyo kasi na-expose yung kanilang paglalabasan, pagtatakasan kay Bato de la Rosa. Yung daanan na nagdudugtong sa lagusan ng Biringan ng GSIS at ng senator ng Senate, hinarangan po para hindi doon makadaan si Senator Bato de la Rosa. Kaya nagagalit itong mga kulugo na to. Nagagalit dahil nakukompormiso itong si Alan Peter Cayetano na gawin niyang itaka si Bato de la Rosa dahil galit na yung mama sa kanilang magkapatid. Dahil pinangakuan nito si Bato de la Rosa na wala talagang warrant. Dahil sinabi ni mismo ni Bato kung alam ko na may warrant, may nag-aabang sa akin, hindi ako magpapakita. Bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? Yun ang sinabi ni Bato. Hindi siya magsasakripisyo kung alam niyang may warrant, kung alam niya may nakaabang sa kanya. In short, GP traidor talaga si Cayetano. Hindi dapat pagkatiwalaan. 'Di ba? Mamaya pinabibinggo niya lang ang administrasyon.
Anytime naman nakaabang yan, mga kababayan, tinitingnan lang yan. At saka may usapan pa rin ngayon na binubuo. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging kasunduan, di ba? Kung ano yung magiging kasunduan nila. Kasi ang mainit pa rin na balita ngayon, sino ang uupo na Senate President if ever na mag-merge or mag-unite ang faction nitong si Chis Escudero at ni Tito Soto. Okay? Kasi yung kay Chis Escudero, ayaw nila kay Soto. 'Di ba? Yung kay Soto, ayaw naman nila kay Escudero. So ngayon, ang natitira na lang dyan, process of elimination, either Zubiri or Gatchalian na maaring pumalit kay Alan Peter Cayetano. Pero kung tatanungin niya ako kung kailan, hindi ko alam. Honestly speaking, hindi ko alam kung kailan. 'Di ba? Kahapon, sigurado ako, pero nagbago eh. Kasi may kondisyones yung kabilang kampo eh. Sabi nga sa akin ng kakilala ko, pre, di ba ang tagal natin nagantay kahapon? Babae yun, pero pre. Oh. Ang tagal natin nagantay kahapon, na bad trip na nga ako, kaya pinatay ko yung live natin, inaasar niyo ako eh. Di ba? Hindi, na bad trip ako hindi dahil sa inyo. Na bad trip ako dahil walang nangyaring ganun. Walang action eh. Inantok na ako, mga kababayan. Kaya sabi ko, walang mangyayari dito. Tingnan ko na lang tong si Alan Peter Cayetano. Kahiga na lang ako habang paulit-ulit yung mga sinasabi niya kahapon. Pagod na rin tayo eh. GP, walang hiya talaga si 10K, niloko si Bato. Correct. Para nga sa kanyang sariling ambisyon. Kasi nga ang totoong plano daw nito talaga ni Alan Peter Cayetano ay isa siya sa pwedeng piliin. 'Di ba? Na maging maging vice president if ever. Pwede siya maging contender kapag na-impeach si VP Sara Duterte. Kaya talagang pinilit niya na makaupo, maging Senate President. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. Ano 'yon? Kasi kapag si Sara Duterte, mga kababayan, ay nailigtas nila sa impeachment. Sa 2028 makakatakbo 'yon. Magiging vice president niya si Alan Peter Cayetano. Bakit kanyo? Mga kababayan, ganito yan. Kung sino yung mas malaking naiambag sa pagtulong kay VP Sara para siya ay mailigtas, yun ang gagawin nila na mataas yung posisyon. Tingnan nyo itong nangyari. Kay Bato de la Rosa, sa paglabas ni Bato de la Rosa, di ba? Mga kababayan, ang plano nila, si Loren Legarda ang Senate President. Pero inisahan nila. Bakit? Iboboto sana inonominate sana ni Amy si Loren. Kasi yun yung napagkasunduan eh. Pero nagbago. Ang bilis mag-motion ni Joel Villanueva at inominate si Alan Peter Cayetano. Well, usapan nila ni Joel Villanueva yan. Inunahan nila si Amy. Kaya itong si Loren, umaasa, kaya galit na galit. Galit na galit. Inisahan talaga nila. Syempre mga kababayan, may pagkabobo rin pala tong si Loren. Hindi man lang niya sinecure. Lilipat ako sa inyo pero ako ang Senate President. Hindi niya sinecure. Inunahan siya. Nag-motion kaagad si Joel Villanueva. Ito ang tuwa naman si tuwang-tuwa naman si Alan Peter Cayetano. Pero alam niya na yun eh, yung plano na yun. Bakit kanyo? Yung asawa niya nandyan na kaagad eh. 'Di ba? Oh. Mabuti sana kung yung asawa niya wala doon. Ibig sabihin, mga kababayan, on the spot lang nangyari yung pagpili ni Joel Villanueva kung yung wala yung asawa niya doon. Pero the fact na nandun yung asawa niya, ibig sabihin, mga kababayan, monopolize na nila. 'Di ba? Ibig sabihin, well-planned na. Yung ginawa nila ni Joel Villanueva na siya ang inominate, tapos, ayun, siya ang naging Senate President agad-agad. Si Loren, ang nangyari sa kanya, tingin-tingin na lang, blanco. Hindi niya alam yung kung paano pinaglaruan ni Alan Peter Cayetano. 'Di ba? So, nagtataka tayo, ang tanong, bakit hindi pa napalitan kahapon? Sabi mo, sure na si Loren. Yes, sure na si Loren. Babaliktad laban kay Cayetano. Kaya lang, 11 pa lang sila eh.
Di ba 9 plus 2, Zubiri and Ejercito, 11. Plus Loren, di 12 lang. Wala pa rin palitan doon. Wala pa rin palitan kasi kailangan secure yung 13. Kasi yung pang 13 sana, yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, ay itong si Chis Escudero na hindi po nagsasalita ng mga nakaraang araw. Nagmamasid lang. Yung pala, iba pala ang plano ng tukmol. Ang gusto niya mangyari, sige, babaliktad kami, hindi lang ako, pang 14, pang 15, hindi lang ako, may isasama ako, kaya lang ako ang Senate President dapat. Kaya nagkaroon ng usapan, hindi nagkasundo ang kampo ni Tito Soto at yung kampo nitong si Chis Escudero. Kasi gusto nila under lang si Soto. Si Escudero talaga ang maging bagong Senate President. Hindi naman pumayag yung kabila. So ano ulit, usap-usapan. Ano ulit to, mga kababayan? Tawag dito, lambingan ang mangyayari. Siyempre, maglalatag yan ng mga proposal kung sino talaga. 'Di ba? Pwede naman siguro sa akin, mag-term sharing na lang kayo, 1 taon, 1 taon. 'Di ba? May 2 taon pa naman eh. Di term sharing na lang kayo. Pero basta yung mauupo ngayon, yung kakampi muna ni BP Sara Duterte. Kapag naalis na siya after ng 1 taon, sa kanyo na ilagay yung panibagong Senate President na ka-term sharing niyo. Pwede na yan. 'Di ba? Si Loren na overdose sa pag-inom ng Promil. Grabe naman yan, Mami Z. Wala na si Bato, kaya 11 na lang ang majority, sabi ni Franz Winnipeg. Hindi, mga kababayan. Hindi pa naman na-terminate si Bato. Even though wala si Bato de la Rosa, counted pa rin siya as majority kasi tapos na yung botohan nung nakaraan. Nung nakuha po nila yung majority, counted pa dun si Bato. So ngayon, dahil hindi nagpapakita si Bato, counted pa rin siya, kabilang pa rin siya sa majority. The only way, mga kababayan, na hindi maging 11 lang talaga sila. Okay? Physically, oo, 11 sila ngayon. 12 sila ngayon. 'Di ba? 12 sila ngayon dahil wala si Bato de la Rosa. Pero in legal term, 13 pa rin sila kahit wala si Bato. Pero once na nagbotohan ulit, mga kababayan, kung hindi magpakita si Bato, hindi makakount yung kanyang boto. Ang sinasabi ko, na-count na yung boto ni Bato bago pa siya ulit umalis. Kaya nga nanatili, mga ka-GPnatics, na nasa si SP pa rin ay si Alan Peter Cayetano kasi 13 pa rin sila. Hindi nakakuha ng 13 ang Senate minority para maging panibagong majority. Aha. Sabi ni Ate Cholang, nag-no deal ang minority sa request ni Boy Kilay. Yes, yan ang sinasabi sa atin, nag-no deal. Hindi pumayag, kaya ngayon nag-counter offer itong si Alan Peter Cayetano. At ang kanyang counter offer, retain me. Diba? And I will do better for the impeachment compared to Chis Escudero. Yun ang sinasabi. Diba? Yan yung usap-usapan ngayon sa Senado. Matagal lang plano ni Cayetano mag-Prince consort ni Sara. Kung Duterte Cayetano 2.0. Yan ang totoo, 'di ba Sir Carlos Maglasang? Na talagang matagal niya ng plano 'yan. Kaya nga gusto niya magpa-impress eh. Gusto niya na siya ang Senate President para yung galawan manipulate niya. Kaya niyang hawakan sa kanyang mga kamay. Kaya lang ngayon, kung tuloy ang kanyang plano na isabotahe ang impeachment, nakaabang na sa kanya yung mga leon. Yung mga tigre nakaabang na sa kanya na siya ay palitan. Tingnan natin mamaya kung anong pwedeng mangyari. 'Di ba? Yes, ako agree ako. Agree ako na hindi sila pumayag na mag-change ng leadership kung si
Quezzo lang naman ang uupo. Parehas din yan. Pag si Quezzo, naranasan na natin dati eh. Di ba? Kay Quezzo. Pero, GP, may napanood ako. Iba yung sinasabi ni Quezzo nung hindi pa siya nakakasuhan. Nung hindi pa lumalabas yung flood control. Pero nung lumabas na yung flood control, iba na yung kanyang narrative. Alam mo, politiko yan eh. Di ba? Talagang kung saan makikinabang, kung nasaan doon ang kanilang kapakinabangan, nandun yan. Pero mahirap magtiwala dyan. Di ba? So mas maganda na ang iyo po talaga dito ay yung walang bahid politika or sabihin natin, walang bahid mga kababayan o walang maibabato sa kanya. So ang best fit ay itong si Gatchalian. Kasi hindi natin nakikita na na-affiliate yung kanyang mga pangalan eh sa kung ano-anong mga issue. Di ba? Oh. Sana naman wag na lang i-hocus-pocus yung sa impeachment ni Lustay. Nakamasid tayo, 'di ba? Nakamasid tayo. Pero again, mga kababayan, hindi pa rin tayo dapat magtiwala kay Lustay. Okay? So sa ngayon ang ginagawa nila, sinisiraan nila itong si Mig Zubiri. Binabanatan nila itong si Migs. Ang pinapakalat nila ngayon ng mga DDS, mga kababayan, tinatakot nila na wag ka, napanood ko kanina, itong si nakalimutan ko yung vlogger dati na maka-Uniteam din, na sinasabihan nila, wala na kayong makukuhang boto sa Mindanao, last nyo na yan. Ngayon pa lang nagpakita na kayo ng kulay, sabi ng mga DDS na to, mga kababayan, kay Zubiri at kay JB Ejercito. Yan ang kanilang pinagkakalat ngayon kasi nga trinidor daw sila. Okay, so ito naman ang